Isang magandang lalaki ho ako. Diyos ko, utang na loob, walang basagan ng trip. Ang daming mga nakikinig sa atin ng mga pilgrims ngayon, ng Dr. Love, na nakita ko kanina dahil umattend ako ng birthday party ni Dr. Daisy Flor Villegas Dizon ng Pateros. Na nga sa'yo. Nakita natin yung mga pilgrims natin doon. Si Myra Bulisay, nandun sina Myra, nandun sina Zenny Dayang Hirang, si Cherry Co na talagang nagliliwanag ang kagandahan. Palipad hangin. Rosemary Tiongson at marami pa mga deterhala, mag-ina ng deterhala. Oh, Dr. Love. Diyos ko, nalaman na magkakaroon tayo ng pilgrimage sa October of this year. Meron tayong pilgrimage. I think it's going to be on the second week of October. Tayo po ay magkakaroon ng pilgrimage sa European Marian Pilgrimage. Yan. When we speak of European Marian Pilgrimage, siyempre nandiyan ang Our Lady of Lourdes, di ba? Fatima sa Portugal at marami pang iba na pupuntahan ho natin. At siyempre kasama rin dyan ang Padre Pio Shrine kung saan makikita po natin ang incorrupt body of Padre Pio. I think this will take about siguro kakain to more or less mga 2 weeks. Ayon. Mga 2 weeks. Pero, ganda ng weather niyan, October, di ba? Yan, sa October po ang ating Marian Pilgrimage ng Dr. Love. In the meantime, welcome mo sa ating programa, Dr. Love Radio Show. It's a holiday! Libordi! Libordi! Aba, Miyerkules nga pala ngayon, sus Ginoo, ano ba yan? Magandang gabi kay Alfred Saban. Kasama at nagliliwanag sa kagandahan na si Ika Villanca. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ingat lang sa pagmamaneho sa Skyway. Skyway, no? Skyway 3. Ayun. Sarap magmaneho dyan sa Skyway 3. Kaya nga lang, 60 kilometers per hour ang maximum. Yan. So, ingat na ingat, di ba? Samahan niyo po kami until 11 o'clock in the evening sa programang Dr. Love Radio Show na napapakinggan po sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. At sa iba't ibang himpilan sa Luzon, Visayas at Mindanao, tayo rin po ay napapanood at napapakinggan kung mababasa ko sa aking monitor sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. Pakishare lang po ang ating live stream sa ating episode na ito at sa lahat po ng mga may signal cable, tayo po ay napapakinggan sa Signal Satellite Channel 305 at sa Signal Play app. Ayan. Maaari din po kayo magpadala ng mga mensahe, pagbate, liham kasaysayan, problema, whatever mensahe na gusto ninyo sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com. O kaya, maaari po kayo magpadala ng mensahe ninyo sa ating Dr. Love Facebook Messenger. At ang ating hotline ay 863-15788 at 863-16674. Samahan niyo po kami until 11 o'clock tonight. Ngayong holiday. Naku, ang luwag ng karsada ngayon. Ang luwag ng karsada. It's a Wednesday at mamaya po ay makakasama natin si Miss Fatima Soriano. Samantala, 9:42 ang ating tumpak na oras. Ang ating pong episode ngayong gabi sa Facebook natin, sa Face to Face, Hirit ni Dr. Love. Ang title po ng ating episode ay Nilibre ka na nga, nanira ka pa. Ang kapal naman ang apog nito. Nilibre ka na nga, nanira ka pa. Ito ho ay hango doon sa
araw-araw na napapanood sa TV5 Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Signal TV 1PH at sa TV5 actually. TV5, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 before Eat Bulaga. Ayan. Pero may replay po yan from 8 p.m. to 9 p.m. For a replay sa Signal TV 1PH. Siyempre kasama natin dyan si Carla Estrada, si Alex Calleja, ang trio tagapayo si Dr. Camille Garcia, si Attorney Lorna Kapunan at si Brother June Banaag ng Dr. Love Radio Show. Ubus ang yakap, At kung sakali po na mapanood po ninyo ang ating itatampok ngayon sa ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love, ang ating episode ngayong gabi, maaari kayong mag-react, maaaring magbigay ng mensahe, counseling, whatever, kung ano po sa palagay ninyo ang magandang komentaryo o mensahe ninyo dito sa mga involved na mga personalities na ito sa ating programa, no? Maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa atin sa pamagitan po ng ating Facebook live stream. Pwede rin sa FB Messenger ng Dr. Love or tumawag ho kayo sa 863-15788 at 863-16674. kay tagal. Okay, narito ngayon ang ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love. Ang title po ay Nilibre Ka Na Nga, Nanira Ka Pa. Kapal naman ang hapog nito. Nakalibre ka na nga, nanira ka pa. Ito ho, panoorin natin ang malaman natin kung ano ang kasaysayan sa likod ng Nilibre Ka Na Nga, Nanira Ka Pa. Narito. Kasama natin ngayon dito sa studio si Maricar. Okay. Okay, Maricar, wait lang ha. Ano tong masasakit na salitang mga sinasabi sa'yo kaya ka napasugod dito sa face to face? Kasi po yung mga baklang yan, mga baklang yan, na si Jomar at Juben, inggit sa akin, O di ba? loka. Okay, very good. Madalas mo bang nililibre yung mga kaibigan mo na yan sa inuman? Opo, yung sumali po ako ng Miss Gay Pangkalawakan, March 28, 2024, nanalo po ako. Ngayon, nag-chat po ako sa mga kabarkada ko na tara, inom tayo. Tapos, hanggang sa nag-inuman na po kami, eto na baklang ito, walang sawang sirain ako sa mga lalaki. Ako na nga yung nag-chat sa kanya, ako na nga yung nagbibigay ng mga lalaki sa kanila. Ako pa yung sinisiraan. Sa tingin mo, Maricar, bakit nila ginagawa sa'yo to? Siguro po, malaking inggit nila sa akin. Sa tingin mo ba, ano ba ang ikinaiinggit nila sa iyo? Ganda ko. Haba ng buhok mo. O, di ba? Okay. Kanina, ano yung sinasabi mong ikaw pa'y nagbibigay ng lalaki? Ito na po ha. Mag-chat po ako sa mga bakla na magiinuman po kami. And then, mag-chat din po ako sa mga lalaki na magiinuman din po kami. Tapos, itong mga baklang to, na walang hiya, kundi paninira, habang nakataligod ako o magsisial lang po ako, nandiyan na yung mga parinig na siraan ako sa mga lalaki na halos sa mga lalaki na yan, nilalayuan na po ako. Mga plastic. Nilalayuan ka dahil siya ang nagkakalat na ikaw ay may HIV. Tawagin natin, Jomar, pasok! Jomar, diretsahang tanong. Medyo maselan, sensitibo yung ating pinag-uusapang sakit. Totoo bang pinagkakalat mo na meron si Maricar nun? Sinasabi ko lang po yun dahil narinig po sa lugar namin na may HIV daw po siya. So, hindi ito talagang ikaw ang nakakita dun sa result. Hindi ka talaga sigurado.
Wala po. Okay, wala ang sagot mo. Saan mo nakuha yung information na merong sakit na HIV si Maricar? Sa lugar po kasi namin, ma'am, narinig po yung mga tao sa amin na mukha raw may HIV siya. Kaya ako po nasabi yon dahil yung mga lalaki na in-invite niya, kinokoberan niya. Samantalang kami naman, ayaw niyang pakilala sa amin, ganun. Nag-i-invite niya, manunumbat naman po, ma'am. Ay, akala ko ikaw mismo ang nagpapakilala sa mga lalaking Hindi invited po ako mo. po nagpapakilala kasi nga po inggit nga po sila sa akin eh. So, kino-cover mo Opo, na lang, kino-cover ikaw ko na lang ang, po. sa iyo na lahat ng Opo, lalaki. sa akin Ba't pa kayo pumupunta, Jomar, kung sa tingin nyo ay hindi nyo naman siya gustong kasama? Tuwing kasi may Miss Gay nga po, nananalo siya. Pupunta po siya sa amin. Sinusundo po kami niyan. Kasi bilang na lang po kasi kaibigan niya, ma'am eh. Kami-kami na lang po, ilan na lang, si Jubel. Bira kami pumunta kasi gawa ng nananakot pa po yung nagbabasag ng bote na para umalis lang po kami. Iinom kami. Maricar, totoo ba yun? Lahat po gagawin nila ang paninira sa akin. Para paniwalaan sila. Para paniwalaan sila. So, ang sinasabi ba, maoy ka? Yun ang tawag nila sa akin, maoy. Oo, pero kasi ikaw yung nag-i-invite. Eto na ha, Maricar, totoo bang nagpa-test ka na para patunay na hindi totoo ang chismis Opo, sa'yo? ipapakita ko sa kanya, isasampal ko sa kanya to. Sige. Sorry, nandyan. Galing sa pulis. Ito, Oh, wait lang, masasama. Huwag ka na lumapit, mapapositive ka dyan. Dito ka na. dalawa pa po to. Okay, pakibigay po kay Dr. Camille for confirmation lang kasi hindi ako marunong magbasa niyan, no? Sige. Okay, Doktora. Bilis ni Doktora, parating pa lang yung papel, nakita niya na, oh. Kasi malaki, Malaki yung nakasulat. Okay, nakalagay dito, non-reactive, pero ito ay ginawa, kailan ba ginawa ito? March 31, 2024. So, pag sinabi kasing non-reactive, ibig sabihin, yung dugo niya, walang antibodies ng HIV. Kasi, depende yun, tatandaan nyo, may window period na sinasabi. Halimbawa, may nangyari sa'yo ng ganitong araw. So, 2 to 8 weeks, yun yung window period na pwede ka magpa-test. Pero dapat, after nun, magpa-test ka uli kasi hindi ka agad nakikita ang HIV positive sa dugo ng window period, lalo na kung malakas ang immune system. So, kumisan, after 6 months, after 8 months, dun palang lumalabas, Mama Card. Okay. Pero hindi naman natin sinasabing may lalabas, no, Doktora? Ay, oo. And explain lang at stress na naman. Para at Kasi least- naging happy na eh. Ah, Nasaya masaya. siya, sabi ni Maricar, thank you, Lord. Tapos yung sinasabi mo, oh, diba? hindi yun ang ibig sabihin, Maricar, ha? Parang ngayon clear Oo. ka. Clear na clear. So, ibig sabihin, wala talaga sa dugo mo ang HIV. Ayan. So, anong masasabi mo ngayon, Jomar? Na itong pinagkakalat ninyo na hearsay, ibig sabihin na naririnig nyo lang sa iba, ay walang katotohanan. Bali po, ma'am, gusto ko lang talagang, intention namin, gusto namin yung lalaki mapunta sa amin. Kasi, ma'am, nag-inuman po kasi kami, ma'am, ng March 30, kaya hindi namin siya in-invite. May video po kami. Sekretong video namin na pumunta siya, nagmamaoy. Magawa, hindi namin in-invite na nga, pumunta pa. May kasama kaming lalaki doon po, ma'am, na parang gusto niyang kunin, pa isa na nga lang po yun, in-invite namin. Teka lang, ha? Nagkakaubusan ba ng lalaki dyan sa lugar ninyo? At talagang napakaganda naman ni Maricar para talagang pumunta lang doon para kunin yung mga lalaki nyo, ha? Kaya namin nilalabas ito ngayon dahil may consent naman si Maricar doon sa kanyang pagpapacheck up at pagsasabi natin na siya ay sinisiraan na siya ay may HIV. So lahat ng sinasabi natin ngayon, ito ay may consent si Maricar, ha? Siya naman ang kaibigan ni Maricar na ang hirit. Wag nang ilibre sina Jomar dahil sinisiraan lang naman siya nito. Mama Wong, pasok!
Diretsahang tanong, Mama Wong, sinasamantala lang ba talaga nitong mga kaibigan pang ibang bading ni Maricar ang kanyang kabutihan? Bali po kasi, ako po talaga, magkakaibigan po kami. May group po talaga kami ng gay Grupo? ng glam sa Potrero. Bali po kasi to, tuwing nananalo po talaga siya, nagpapainom siya doon po sa tindahan ko. Gaano ba kadalas manalo talaga si Maricar? Palagi naman po kasi uso po kasi yung show na lang po ng kunyari pangkalawakan show. Kumbaga, inaati na lang po yung prize. Tapos, tuwing na po siya, palagi po siyang nagpapainom. Tapos, ina-advisean ko po siya na wag kang ubos ng pera mo. Hintayin mo rin magbigay yung mga kainuman mo. Eto naman si bakla, dahil may mga kasamang lalaki, ubos pera naman siya. Ngayon, pag naubos yung pera niya, mangungutang pa sa akin ngayon siya. Kaya, tapos aawahin niya pa yung mga bakla na, yun nga, yung mga, kunyari, di ba, may invite po siyang mga lalaki. Okay, pero so ano ang sa tingin mo, Mama Wong, sino talaga ang dapat na nagrereklamo rito? Dapat yata ikaw. Opo, po kasi nga. Ang sakit para sa isang tao na akusahan ka ng isang bagay na hindi naman totoo. The golden rule, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kung ayaw nyo, Jomar at Bill, sa ugali ng tinamaan ng kulog na Maricar na ito, bakit nagpupunta pa kayo pag kinumbida kayo? Huwag nyo nang puntahan. Kasi plastic kayo. Pupunta kayo doon sa... Magpapainom siya, iinumin niya yung ino-offer nila sa iyo. Pagkatapos, pagtalikod niya, may masasabi kayo. Huwag na lang. That's very uncivilized. Respetuhin natin ang tao. Respetuhin ang kapwa. Maraming salamat, Mama Carla. Thank you, Dr. Salamat din Love. sa iyo, Dr. Love. Di ba? Di ba? Pero suntok Kaplastikan yun pag ayaw mo sa tao. Huwag ka nang lumapit sa kanya. Kahit nga mangumbidayan, kahit magpainom ng alak, unless ang target mo lang talaga makainom ka ng alak na sponsored ng taong yon. Pero ang hindi maganda dyan, yung taong yun, gumagastos, kinukumbida kayo sapagkat maganda ang kanyang intensyon. Ang masakit, inom ka ng inom doon sa mga alak na ipinaiinom niya sa inyo, pero pagtalikod niya kung ano sinasabi niyo at sasabihin niyo pa na meron siyang HIV. Huwag, masyadong sensitive yan. Ang golden rule, yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kasi nga, meron tayong tinatawag na karma ang tawag nila doon na sinasabi ni Mama Carla. Yung karma daw, merong good karma, merong bad karma. Pag ang ginawa mo masama talaga, babalik at babalik yan. What goes up must come down. Yan ang mga kasabihan, di ba? Pero the golden rule, yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Sakali man po na meron kayong mga opinyon, meron kayong mensahe, maaari ho kayong magpadala ng inyong mga komentaryo sa ating programa. Komentaryo po ninyo dito sa ating face-to-face Hirit ni Dr. Love. Ano ang nasa isip ninyo at ano ang gusto ninyong sabihin? Maaari niyo pong ipadala ang inyong komentaryo sa ating Facebook live stream ng Dr. Love o sa ating FB Messenger or... maaari po kayong tumawag sa ating mga hotlines 863-15788 at 863-16674. Ang akin lamang talagang pinagtatakhan. Nakita niyo yung face ni Maricar. Nakita niyo si Maricar, di ba? Pero nananalo si Maricar sa beauty pageant. Yon. Di ba? Anong klaseng beauty pageant meron dyan? Pangkalawakan daw. Pangkalawakan. Itinatanong ko doon sa sa mga kaibigan kong mga gays. Pag sinabi raw pangkalawakan, hindi kinukonsider dyan ang ganda ng mukha ng kandidato. Parang lang, katuwaan lang, game lang, para manalo ng premyo. Ayan. So,
So, padalahon ninyo ang inyong mga tawag dito, mga mensahe sa ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love at bibigyan daan po natin yan sa ating programa. Kain pang spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, urang araw ng buwan ng Mayo. Kafiestahan ni St. Joseph, San Jose, at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 1 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking ama, ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga ay inaalis niya. At ang bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga ng marami. Kayo ay malinis na sa pamagitan ng salita na sinalita sa inyo. Manatili kayo sa akin, at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makapamumunga sa kanyang sarili, malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makapamumunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Malibang ang sinuman ay manatili sa akin, siya ay itatapon tulad ng sanga at ito ay natutuyo. Kanila itong tinitipon at itinatapon sa apoy at ito ay sinusunog. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Sa ganito, naluluwalhati ang aking ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging alagad ko. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat. Ganap ng 16 o make it 17 minutes after 10 o'clock. Ngayon po ay Miyerkules ng gabi. At sapagkat Miyerkules po ngayon ay palagi nating naaanyayahan at nais nating pasalamatan po sa kanyang pagbibigay sa ating programa na makasama ho natin siya sa ating programa. Ladies and gentlemen, buhat po sa San Diego, California, ang ating kaibigan, Miss Fatima Soriano. Good evening, Jimmy. Good evening po, Brother June. And good morning po mula po dito sa San Diego, sa inyo pong lahat dyan. Talaga naman, napakasarap pakinggan talaga ang boses mo. Tuwing Miyerkules, we always look forward to that I voice. came here po, Brother June. Thank you po. And how was the weekend with you, Fatima? Mabuti naman po, Brother June. Naging konti, hindi naman po super busy. Konti lang, sakto lang po. We had a bit of mission po. We had a little bit of fun. So, sakto lang po. And Yun. praise God for that. At meron ka pang panahon para magpahinga, rest ng konti sa bahay, di ba? Ay, opo, meron naman po. Especially during the weekdays po. Yun, talagang ano po tayo ng konti. Oh, incidentally, Fatima, Sister Julia Kim is extending her regards to you.
Nagpasyal kami doon sa nagpasyal kami sa Nadju last week. Pero si Sister Julia was not in the chapel, wala doon sa kanyang bahay, nasa hospital si Sister Julia, and she needs prayers also from us, and I've been praying for her too. Nagkaroon siya problema sa heart, and kinakailangan niya magpahinga, may konting procedure na gagawin sa kanya sa hospital, but be that as it may, naaalala ka pa niya, and she's sending her regards to you. And I told her, sabi ko sa kanya, pakisabi kay Sister Julia Kim kasi hindi ko makausap ng personal, so may isang madre na nag-interpret. Sabi ko, pakisabi sa kanya that I always see Fatima Soriano, although she is in San Diego, California. I always see her wearing the rosary that came from Nadju. Di ba? That's right, opo, that she gave to us. Naku, we send our love to Sister Julia din po. And she's always in my heart and in my prayers po as well. Naku. Yeah, she Ganun needs... pa rin Brother June. Yes. She's always offering pa rin her sufferings. no? Suffering. Kay Lord. She's been offering her sufferings to the Lord for the atonement of our sins and for the conversion of sinners. At yan din ang nagbibigay sa akin ng magandang panahon para pagnilayan ba, Fatima, yung ebanghelyo from the Gospel according to St. John sa 15 kabanata, talata 1 hanggang 8. Ngayon, dito sa Pilipinas ay kafiestahan ni San Jose ang manggagawa, ano? St. Joseph, the laborer, yan. The worker. Yun. At ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa puno ng ubas at ang mga sanga nito. Napakaliwanag, Fatima, na sinabi ng Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. And there are times, sabi niya, na kapag ang isang sanga ay hindi namumunga, ay inaalis ng Ama, inaalis ng Diyos Ama itong mga sanga na hindi namumunga at itinatapon sa apoy. Doon sa mga namumunga, ayan ha, pakinggan niyo pong mabuti, papaliwanag to ni Fatima. Doon sa mga namumungang sanga, minsan nagtatanong sila, Fatima, bakit? Sa lahat ng bagay na ginagawa ko, sumusunod ako sa tagubili ng Panginoon. Pero bakit ako ay dumadaan sa mga tila baga pagsubok ng buhay? Na bakit kung kailan ako lumalapit sa Panginoon, lalo naman yatang pinahihirapan ako? Yan. Kasi nga meron ditong binanggit dito, Fatima, di ba? Na yung mga namumungang sanga ay hindi pinababayaan bagkos nililinis ng Panginoon yung mga sanga niya at masakit yun pag tinatanggal. Bakit ganun, Fatima? Meron nga mga tao na kung kailan nagbalik loob sa Diyos at saka naman nagkaloko-loko ang buhay. May namatay na kamag-anak, nawala ng hanap buhay. Parang si Job, remember? Oh my gosh, opo, si Job. Oo. Naku, example po talaga siya dyan. Ano bang Brother magandang June. paliwanag mo roon, Timmy? Nabanggit niyo po, Brother G, yung nililinis, no? Yung tayong mga bunga. Yun po yata yung tinatawag na pruning ba yun, di ba? Parang we're being purified na kaya po ginagawa yun is hindi po para pahirapan tayo. Parang ngayong malapit na tayo sa Panginoon, tayo ay mga bunga na talagang nasa Kanya lamang at siya'y nananatili sa atin. Kahit po tayo nagdaraan sa mga problema, nananatili siya sa atin. And He would never want us to suffer for the sake of suffering. He would never want to hurt us. It is a process of us being molded. Hinuhubog po tayo ng Panginoon para tunay talaga tayong magbunga. Kung hindi mo lilinisin yan, hindi siya talagang magpo-prosper, hindi siya magiging kung ano yung gusto ni Lord para sa Kanya. And di ba, alam naman po natin yun na nasabi rin talaga sa Biblia, sa salita ng Diyos na unless a grain of wheat, falls upon the ground at mamamatay ito, hindi talaga siya magbubunga. So kung hindi po natin pagdaraanan ng mga bagay na ito, kung hindi tayong mahuhulog muna
at lilinisin ng Panginoon, hindi tayo tunay na mamumunga ng kanyang mga nais ituro sa atin, yung kanyang salita. And I guess in the same way, ganun din po para sa atin. No? Kunwari po ako, Brother June, kung ako po ay hindi nagdaan sa aking pinagdaanan or kayo man ay hindi nagdaan sa inyong pinagdaanan, tapos magsasalita tayo dito tungkol sa offering your sufferings ng Panginoon, magiging kaisa ka ng Panginoon sa paghihirap, pwedeng sabihin sa atin ng mga tao na, ba't nyo nasasabi yan? Hindi nyo naman napagdaanan yung suffering. Wala kang hindi moral. nyo naramdaman yung sakit. Wala kang moral ascendancy. Bakit mo sinasabi yan na hindi ka naman dumaan doon, di ba? Yeah. Oo. Yeah. Alam mo, Timmy, you're in San Diego and there was a time when I lived in California for 10 years. May mga pagkakataon, Timmy, na magda-drive ako papuntang up north, San Francisco. At dadaan ka sa Napa Valley. Yan. Sa Napa Valley, di ba, nandyan po ang taniman ng napakaraming mga taniman ng mahuhusay na klase ng ubas. Kasi dyan sa Napa Valley, dyan ho ginagawa yung mga alak, no? Mga byproduct ng ubas. At dyan makikita ho ninyo, pinagtataka ko nga, Fatima, pag dumadaan ako dyan, may mga panahon na makikita mo na ang puno ng ubas ay tinatanggal lahat ng dahon, tinatanggal yung mga sanga-sanga. Makikita mo talagang yun lamang yung katawan na gano'n, yung trunk niya. Tapos yung mga sanga na makakapal na, yun lamang ang natitira. Sabi ko, bakit gano'n ang ginagawa? Hindi ba pinapatay ng may-ari ng ubasan yung puno ng ubas? Ang paliwanag sa akin, Timmy, kagaya nung sabi mo, ang paliwanag sa akin, hindi pinapatay ng may-ari yung katawan ng ubas. Totoo na ang ubas ay maaaring nasasaktan, kumbaga, parang katawan ng tao. Nasasaktan ang ubas kapag pinuputol ang mga sangan niya. Ito'y ginagawa ng farmer upang doon sa kanyang lumang sanga ay may umusbong na mga bagong sanga na siyang magbubunga ng mas malalaki na grapes at mas maraming grapes. In other words, tama yung sabi po ni Fatima na bagamat tayo'y nakakapit kay Kristo, may mga sufferings pa rin tayo. At alam ng Diyos yan, siya ang may kagagawan yan upang meron tayong maialay sa Kanya at maging mabunga ang ating pagiging Kristiyano. Am I right, Timmy? Ay, tama po talaga yun, Brother June. Kung alam niyo po, I think it all boils down to trusting, kahit po mahirap pa, yung pagtiwalaan natin yung wisdom of God. Katulad ng wisdom ng farmer na inyong nakausap. Totoo po yun eh. Hindi tayo magkakaroon ng mga tunay na mabubunga at magagandang sanga talaga na maaari nating ialay kung yung mga luma, yung mga medyo siguro namamatay na, mga medyo hindi na maganda, ay tatanggalin natin. Alam niyo po yung, ano yun eh, it involves hindi lang mga lumang mga pag-ugali, mga ways of life, and sometimes, even those things that we think we still need, alam niyo po yun, na parang, ay, hindi ko kayang wala ito sa buhay ko, bakit ngayon tinatanggal sa akin ng Panginoon? Oo. Bakit kinukuha sa aking kamay ngayon? Alam niyo po, may nabasa ako na parang, hindi ka dapat matakot, never be afraid to let go of things if you're letting go those things for God. Kasi sa Diyos yun eh. Hindi niya hahayaan na bitawan mo ang isang bagay kung wala siyang ibibigay sa'yo na, na mas magandang bagay. Maybe you're holding a stone but you think you're holding a piece of silver or diamond. When panghahawakan mo yun, hindi mo ibibigay sa Panginoon, He's always ready to give you pala a piece of gold. Pero hindi mo ito makamtan kasi you're holding on so tight to that mere, stone and rock. And I think yun po yung maiging matutunan natin talaga, na magtiwala sa proseso ng paghubog sa atin ng Panginoon at sa mga ibibigay niya sa atin. Sabi nga ng producer ko rito, Jesus is the vine and we are the branches. Nakakapit tayo doon sa vine na yan. May isang bagay pa, Fatima, no? At ito ay palagi kong iniisip at pinagninilayan kapag ako'y dumadaan sa isang malalim at masakit na pagsubok ng Panginoon sa buhay. Yung gold
ay isang bagay, isang metal na importante sa atin, kahit na yung diamonds, no? At ito ay pinaghihirapan natin. Hindi ito nakukuha sa ibabaw ng lupa. You know? Ang mga diamante ay nakukuha sa ilalim ng lupa. Minimina yan. Kapag nakuha na yung diamante na yan, bato po yan, bato, na parang kristal. Pero walang kwenta, di ba, Fatima, yung bato na yon sapagkat walang korte. Hindi malinis. Oo. So, ang ginagawa ng mga jewelers, yung bato, hinahati po yan, binabasag-basag nila. Pagkatapos basagin yan, idadaan nila doon sa makina para magkaroon ng korte, magkaroon ng facet, yung iba-ibang anggulo. At pagka nayari na yung crystal na yan, at sinilip mo sa liwanag, makikita mo malandi ang kintab ng bato, no? Opo. Kinakailangan tayo man ay makaramdam ng pain, makaramdam din ng sakit, no? Na nais nating ialay sa Diyos sapagkat ang sakit na ito ay ginagawa ng Diyos upang maging matibay tayo pagdating ng panahon na tayo ay susubukan ang ating pananampalataya. Timmy? Amen po, Brother June. Katulad ng lagi rin nating nababasa at naririnig, di ba po? Yung the way the potter molds the clay into the pot, the beautiful pot that we see. Ganon din po. Hindi po biro ang proseso nun pag nilagay mo yung clay sa makina, pag hinubog mo. Ayan, di ba po? Because of God, mula sa pagiging shapeless na mga bato lamang na nagmula sa lupa, nagiging maganda, makinang tayong ginto sa kanyang mga kamay. Kung hahayaan lang natin na kahit pabasagin tayo, durugin tayo, kung kamay niya ang may hawak sa atin, wala tayong dapat ikatakot because He will form us into that beautiful being that He wants us to be. Beautiful. Timmy, gusto sana naming hilingin sa iyo dahil meron tayong mga nakikinig ngayon na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Minsan may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ang tanging makasasagot lamang ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. At ito ang bagay na nais naming hilingin sa iyo, Fatima, sa iyong panalangin that you will lead us in your prayers. Sa iyong mga panalangin, isama mo rin sana yung mga kapatid natin na tila unti-unting nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya, na sana ay bigyan ng Panginoon ng pagkakataon na higit na mapalalim ang kanilang pananampalataya. At maunawa nitong mga taong ito na hindi porke nasasaktan sila ay hindi na sila mahal ng Diyos. Let's also include in our prayers ang suffering ni Sister Julia Kim ng Naju, Korea, na sana ay mapaglampasan niya, no? Itong mga pagsubok na ito. Timmy, can you lead us in your prayer? Oh, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, nagpapasalamat po kami sa inyo. And to you, our dear God the Father, dahil po kayo ang palaging gumagabay sa amin, nagmamahal sa amin. We trust that we are all in your hands, Lord. Bagamat po marami kaming bagay na hindi naiintindihan sa buhay, alam po namin na hindi man namin maintindihan, nariyan po ang inyong plano para sa aming lahat. To make us more beautiful, to make us more special, because we are precious in your eyes. Lord, marami po sa amin ngayon, sa aming mga kapatid na nagdaraan po sa matinding pagsubok o pagdurusa at hapis, ang nagtatanong po, may Diyos pa ba? Bakit hinahayaan ng Diyos na maghirap ang mabubuting tao na nagsisikap? Kuminsan nga po maging mga inosente at munting bata. Hindi po namin alam ang kasagutan sa mga tanong na ito. Ngunit alam po namin na kayo ang Diyos na nagpapalaya, nagmamahal at umaagapay sa amin. Turuan niyo po kami na lubos pang magtiwala sa inyong paghubog sa amin. Na amin pong maunawaan that you know what is best for us.
na ang mga kamay niyo po ang gumagalaw sa aming mga buhay. Hinihiling po namin, Lord, sa mga kamay niyo po na ito, na kami po ay palakasin at hilumin sa aming mga sugat, sa aming mga dalahin. We need your healing touch, Lord Jesus. We ask for healing, especially for our loved ones who are suffering right now. To our dear ones and friends, like Sister Julia Kim, who has offered her sufferings to you time and time again. Maging halimbawa po nawa siya sa amin upang kami rin ay mag-alay ng aming mga pasakit, ng aming mga lungkot sa inyo so that you may turn these sufferings into something beautiful sa mga mabubunga na biyaya sa aming buhay upang mapagpatuloy rin naming itanim ang mga bunga na ito ng inyong mabuting salita at mga mabuting gawa. Maraming salamat po, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa inyo pong paggabay. We need your wisdom upang anuman pong paghihirap ang aming pagdaanan sa buhay, magkaroon kami ng kapayapaan in knowing that our God's hands are always moving in our lives. And thank you, dear Mother Mary, sa pagiging halimbawa po sa amin ng tao na nagtitiwala at umaasa ng may ligaya at pag-asa sa ating Panginoon. Please always pray for us, dear Mother Mary. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Alam mo, parang liwanag na tumago sa aming puso yung pagpapaliwanag mo sa napakagandang ebanghelyo ngayon. And sana wag kang magsawa ng pagbibigay sa amin ng pagpapaliwanag, mga I never po, Brother pagninilay. June. Always po. Yan. Thank you so Amen. much, Timmy. Thank you po, Maraming Brother salamat. June. And send my regards to the whole family. Kay Feli, alam ko andyan ka lang sa tabi. Kay MM, at saka si Danny. Maraming salamat sa inyong buong pamilya. You are in our prayers. Maraming salamat, Timmy. Salamat po, Brother June. Palagi rin po kayo nasa aming mga panalangin and we send our love and prayers sa inyo rin pong family. And Thank Brother you. June, if Yes. I may just take a moment po to greet one of our friends. Of course. Opo, nagkaka-celebrate niya lang po na kanyang birthday si Brother Senon Crisostomo. One of our friends is listening right now. So belated happy birthday, Brother Senon. God bless you and your family always. Happy birthday to you, Brother Simon. May God bless you always. And we look forward to, one day sana magkakilala tayo ng personal. Yes. Maraming Opo. salamat. Thank you, Timmy. God bless you. Thank you so much po, Brother June. God bless you po. Until next week po. Thank you. Atin po nakasama, mga kaibigan, ang ating long-time friend, Miss Fatima Soriano. Actually, hindi pa siya Miss noon. Bata pa, 8 years old, 9 years old yata. Si Miss Fatima Soriano, all the way from San Diego, California. Babalik po ang palatuntunang Dr. Love Radio Show, ganap ng alas 10:36. Oras natin, alas 10:42, Summer Place, inawit po sa atin ni Andy Williams. At sa oras na ito, atin pong tunghayan ng liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Gabby ng Pasig City. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, ako po si Gabby. Hindi po tunay na pangalan, 28 anyos ng Pasig City. Lagpas 1 taon na po kami ng aking boyfriend. Magkakilala po kami dati noong pang panahon ng kolehiyo namin dahil naging magkaklase po kami. Sa totoo lamang po, hindi po talaga siya yung type ko kasi bulakbol at saka basag ulo siya noong college pero ibibida ko lamang po na matalino naman po siya at magaling sa klase namin. Ako naman, hindi rin naman po ako kagandahan at saka napakamanang or old school ko po dati. Saktong nag-aaral ng mabuti para makagraduate. Years after na kami po ay gumraduate, sa social media na lamang kami madalas nagkukumustahan dahil sa busy na rin siya sa kanyang trabaho. Pero ito yung magic, Dr. Love. Nagkaroon ng reunion yung batch namin at sumama ako sa reunion.
doon kami muling nagkita. Hindi ko po alam, pero parang may kung anong tumukso sa amin. Pagkatapos, fast forward, lumalabas-labas na kami. Exclusively dating, sabi nga nila. Ilang buwan din po ang nagdaan sa aming pagdadate at inaccept namin lahat ng maganda at hindi maganda sa mga traits namin. Kilala na rin kami both ng aming families at saka mga colleagues hanggang sa naging kami officially. Sa lagpas 1 taon naming relasyon, nakailang beses na po ako nakapunta sa bahay nila. Pero siya, aminado po ako na hindi ko pa siya madala sa amin given na malayo at walang masyadong time. Pero kapag nagbabalak ako na dalhin siya sa amin para ma-meet man lamang po siya ni Mama at saka ni Papa, nagbe-beg off po siya. Ilang beses din po yon kasi busy, nahihiya at kung ano-ano pa. Hanggang sa nagsabi siya na hindi pa raw ready to meet my parents. Napapaisip po tuloy ako kung bakit. Anong reason? Bakit hindi siya ready? Wala naman po akong nababalita na may third party or anything about po sa kanya. Hanggang ngayon, hindi siya nawawala sa akin na madalas iniisip ko pa rin siya. What's your thought on this, Dr. Love? Maraming salamat. Gumagalang, Gabby. Maraming salamat sa iyo, Gabby, at tayo po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa ating programa. Nakakatuwa dahil kadalasan sa mga magsisyota, excited yan na makilala ng pamilya. At sa isang babae, sa isang lalaki, halimbawa sa kanya, unang inaaniyahan yung kanyang girlfriend para, makilala ng kanyang mga kapatid, makilala ng magulang. And when that happens, siyempre, expected din ng babae na maipakilala niya yung kanyang boyfriend sa kanyang mga magulang. Hindi ko malaman at ayokong hulaan kung anong dahilan at tinatanggihan ng boyfriend mo na makilala ang mga magulang mo. Unless meron siyang plano na hindi paborable sa iyo. See? Kung talagang magsyota kayo, it doesn't matter kung ang bahay niyo ay nandun sa Bataan o sa Batanes. Kung gusto niya na makilala ang mga magulang mo at magpakilala siyang formal para malaman ng magulang mo na seryoso siya at hindi siya nagbibiro sa kanyang pakikipagrelasyon sa iyo, kahit nga sa Batanes, pag-iipunan ko yan, pupuntahan ko para makilala ko at magbigay galang ako sa mga magulang ng aking babaeng minamahal. Ayokong manghula, Gabi, kung anong dahilan at hindi siya magkaroon ng lakas ng loob na makilala ang iyong mga magulang. Ang sa akin lamang, kung ang boyfriend mo ay kayang humarap sa maraming tao at kayang makipagbasag ulo kung kani-kanino, ano't wala siyang lakas ng loob na harapin ang mga magulang mo at ipakilala niya ang kanyang malinis na intensyon sa kanila at ipakita niya kung paano niya igalang ang iyong mga magulang. Kung itong bagay na ito ay hindi niya kayang harapin, Gabi, marami pang mga problemang maaari kayong harapin in the future na hindi maaaring takbuhan. Sa isang responsableng lalaki,
ang bagay na ito ay napakaliit na bagay lamang para harapin niya. Ang ipakilala niya ang kanyang pagkatao sa iyong mga magulang. Ganun pa man, bigyan mo ng pagkakataon, baka hindi siya seryoso kagaya ng iyong pagiging serious sa inyong relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ang ating oras ganap ng 10 minuto bago mag-alas 11 ng gabi. Sakali man po na meron kayong mga suliranin, problema o liham kasaysayan na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com. drloveradio5@gmail.com. Or pwede po ninyong ipadala sa ating Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya, maaari kayong tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. 10 minutes to 11 o'clock para sa mga maraming naghihintay ng panalangin para kay Santo Padre Pio. Narito ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos,
ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Cappuccino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Nabuong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Oras ganat ng 5 minuto bago mag alas 11 ng gabi. Naku, bago natin tuluyang makalimutan at baka hindi na ho ako batiin ng aking kaibigan, si Engineer Mercy Santos. Kahapon kasi nakalimutan ko. Si Linda Legaspi na kanyang kaibigan ay nagdiwang ng kanyang 75th birthday kahapon. Si Linda Legaspi po ay taga Cavite City. Binabati ka, Linda Legaspi, ng ating mutual friend, Engineer Mercy Santos, at inihihingi niya ng paumanhin sa iyo na hindi siya naka-attend sa iyong birthday party, birthday celebration, dahil katatapos lamang niyang operahan sa mata. Yan. Alam niyo, yung mga may edad na nagkakaroon ng katarata. Maraming salamat Engineer Mercy Santos. I'm sorry. I apologize. Nalimutan ang kaibigan mo kahapon. Maraming salamat din kay Michael Ang na buwabati na magandang gabi buhat sa Kamuning, Quezon City. Fe Mitruliano Lustanias, good evening. Kiko Solomon, Roberto Ignacio, kay Engineer Mercy Santos sa buwabati ng happy listening sa lahat ng listeners ng programa. Edwin Nunez Marcelino, Jeffrey Dagami, shout out daw sa Dagami family. Si Maricel Tomines, magandang gabi. V. Bards, mga pangalan talaga ng tao ngayon. Noel Bacani Kaligiran, si Hector Esmilie, Aling Puring Gonzalo Ramos, magandang gabi sa inyo. Nestor Grafel Suarez ng Laguna, Kumilang Emmanuel, good evening. Alani Hungko Barcelisa Lasio Tarong, Lilian Panaligan Buen, Adrian Bastasa, Chato Sakluti, Shari Picho ng Seattle, Washington, Angelita Banataw, si Marvin Riabad, nagpapacheck ng attendance buhat sa Katiklan, Boracay. Wow, social. Emerson Alvarez, buhat sa Pasig City, buwabati si Emerson Alvarez na magandang gabi. Susan Reyes Montinola, pabati po ng 53rd anniversary kay Nanay Tess at Tatay Dodong Lopena. Yan, wedding anniversary nila. Lance Abellion ng Sampaloc, Manila. Evelyn Fortunado, good evening from Real, Quezon. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo at June Posas, buwabati ng magandang gabi sa inyo. Pansamantala, magpapaalam po ang inyong likod. Sana po ay naging makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation na nakita ko kaninang umaga, dumalaw sa aming dressing room, si Mr. Raul de la Cruz. Maraming salamat, Sir Raul. Thank you. Napakalaking karangalan po na madalaw niyo kami sa aming dressing room. Maraming salamat.
ang ating production manager, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang ating operations manager, ang ating mga producers, Jen Ganda Morales at Mike Santillan, sa ngalan po ni Direk Joey Perez. Talaga kasama kami ni Joey Perez ngayon. Ang ating technician, Rom Ortigas at Ricky Manalo, at ang ating PA at avid operator, Jairian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom. Aleichem. May each day